Delivery rider, nasaan ang order ko? Dalhin mo na agad. Boss, malapit na ako. Huwag mo akong bigyan ng bad review ha. Ay sige. Mahal, bakit ka nandito? Ano problema kung nandito ako? Tanga ka, bahala kang pira. Hindi mo kayang pantayan si Boss Yang. Pangit na delivery rider, huwag mo akong istorbohin. Hito, baya lang. Umalis ka na. Araw-araw akong nag-aayos ng kotse, gabi naman nagde-deliver. Ganito ka ba magpasalamat? Masaya ako as a luxury ka. Bakit ako? Maghihirap kasama mo. Tol, Azava Montag. Ang ganda talaga. Pagdating ng panahon, bigyan kita NG 5 stars. Ha ha ha. Rate kita. Hindi mo pabalan. Hindi ka na. Yung dating hari ng negosyo. Ngayon, Si Prince Yang ang pinakamayaman sa kapital. Umalis kayo. Prince Yang Z, naalala ko na. Ikaw pala ang babaeng nagtaksil sa akin. Noon pa man, niloloko mo na ako. Ngayon, gagawin mo pa akong yunuko. Sino ang cute? Sinong tinutukoy mo? Ha ha ha. Ibaba niyo siya. Ano ginagawa nyo? Bayihaw, kasing dali lang kitang patayin. Ng isang ipis. Mamaya, kapunin kita. Lumaban ka pa sa akin? Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang impyerno. Hubat. Ipapanood natin sa kanya ang huling set show niya. Ngayong nasa poder mo na ako, wala na akong magagawa. Kung hindi lang sinabi ni Prince Yang, hindi ko kukunin ang maliit mong taite. Gusto mo ng bondage play? Alam mo ba, ilan na ang napanood kong porn? Delikado dito. Magtago muna tayo. Nay, patawad. Hindi ko sinasadya. Ihaw, bakit ka nandito? Hala, kilala ako ng prinsesa. Prinsesa, ito ba yung lalaking nagsayang sa iyo? Patayin natin siya. Tigil. Ihaw, sa wakas, hinanap mo rin ako. Naalala ko na. Meron pala akong skandal dati kay Prinsesa Jianan. Naisip ko na. Mas maganda pa rin ang prinsesa. Ano tong nangyayari? Noon, para kay Wang Linlin. Iniwan mo ako para sa babaeng yon. Bakit ka ngayon bumabalik? Lahat to dahil kay Wang Linlin. Siya at si Yang Zi ay nagtulungan para lokohin ako at kunin ang aking kayamanan. At gustong ipadala ako sa palasyo para maging isang yunuko. Mga Zalbaheng, 2. Mula nang maging pinakamayaman si Yang Shi, malapit na siya sa Prince Regent. Kuya, matagal na silang kinainisan ng emperador. Totoo ba? Ihaw, naniniwala ako sa kakayahan mong magnegosyo. Sana sa lalong madaling panahon ay maago mo mula kay Yang Shi. Ang posisyon bilang pinakamayaman sa kabisera. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para makahamak si Yang Zi. Ang salbahen yon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Asa na ako sa Ipsilono. Hindi ko bibigin ang inaasahan ng prinsesa. Ihaw, Prinsesa, may iba pa ba? ihaw. Bakit ka alis? Hindi ba ako magaling? Kahit mamatay sa ilalim ng peony, masaya pa rin. Pero kung magpapatuloy ito, magiging tuyot na ako, prinsesa. Hindi, si Yang Zi ang nagpakana nito. Nag-aalala ako sa pamilya ko, uwi muna ako. Bitawan mo ako. Akala ka Azava ni Bayihaw. Medyo maganda ka pala, bago ka ibenta sa Chunsiang Pavilion. Samahan Montag muna ako. Pwe, kayong dalawang salbe. Siguradong paghihigantihan kayo ni Ihaw. Ang lalaking yon, hindi na nga lalaki. Paano ka ililigtas? Hayan Montag munang alagaan kita. Haha. Ihaw, sila ang kumuha ng ating restaurant. At gustong ipadala ako sa lugar na yon. Bayihaw. Bakit niyo kinulong ang pamilya ko? Bayihaw, ikaw at si Yang Shi ay nagtalaga sa harap ng ministro na makakagawa ng alak sa loob ng 3 araw para i-export sa ibang bansa. Pero sa 3 araw na yun wala ka. Kaya kinulong ko ang asawa mo at kinuha ang iyong mga bahay at restaurant para sa estado. Si Yang Zi at Wang Linlin. Ang nagkulong sa akin. Wala akong pakialam, sumusunod lang kami sa utos. Dalhin na. Sandali. Hindi ba 3 araw ang deadline? Sa loob ng araw na ito,
Titiyakin kong makagawa ng alak na magugustuhan ng minister. Lahat ng tauhan mo sa restaurant ay tumakas na. Ano ang gagamitin mo para gumawa? Kaya tayo. Kung magagawa ko ito, bibigyan mo ako ng 1,000 tael ng pilak at sa harap ng minister. Lulugod ka at hihingi ng tawad. Kaya mo ba? Anong hindi ko kaya? Kung hindi mo magagawa, bukod sa iyong lumang bahay at restaurant, ipagbibili kita at si Liu Shanshan sa itim na minahan at papagsasaluhin kayo ng 50 manggagawa. Sige, tatanggapin ko ang taya na to. Magkita na lang tayo sa restaurant. Segish, pupuntahan ko na ngayon ang minister. Ngayong araw na to, wala nang lugar para sa'yo dito. Tara na. Tara. Mahal, marunong ka talagang gumawa ng alak. Hindi ka OPA, to nakikita dati. Huwag kang mag-alala, titiyakin kong luluhod si Yang Zi para humingi ng tawad. O sige, tulungan mo akong magpaapoy. Mahal, bakit muntag ako pinapapayabong? Hindi ba't lahat ng alak ay binuburo? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na distilled na alak. Minister, ito po ang aking nilikha na alak. Akala mo ba't pag naglagay ka lang ng mga banga, may alak ka na? Akala mo dapat madaling lukuhin ang minister? Kung totoo o hindi, subukan lang po ng minister. Hindi ka OPA, tunamoy dati. Anong klaseng alak to? Minister, ito po ay fruit wine gawa sa sariwang prutas. At candied fruits. Hindi pa ako nakakatikim ng alak na gawa sa prutas. Naku, minister, hindi po pwedeng inumin. Bakit? Alam po ninyo na iba-iba ang katangian ng mga prutas. Kung hindi balanse ang lamig at init, maaring magdulot ng lason. Wihaw, gusto mo bang patayin ako? Dakpin ninyo siya. Naku, minister, huwag po. Kayo maniwala kay Yang Zi. Minister, ito po ang recipe ng aking fruit wine, lahat ay gawa sa mga prutas na mainam sa katawan at may pangpalakas pa ng lalaki. Subukan po ninyo. Totu ba yan? Titikman ka o. Ang sarap talaga. Pero yung sinasabi mong epekto, Sandali lang po, minister, makikita niyo agad. tumayo na. Aray. Yang Zi, ano pa ang masasabi mo ngayon? Minister, AMM, sa palagay ko, ang alak na to ay para sa pagpapahayag ng damdamin. Kung nakatikim ang makata na silipay ng ganitong alak, makakasulat pa kaya siya ng maraming magagandang tula? May punto rin ang sinasabi ni Wihaw. Ang alak mo ay pampalakas lang. Hindi ito masasabing tunay na alak. Huwag po kayong magalit, alam kong ayaw niyong maniwala. Matapang na alak lang ba ang hanap mo? Meron ako. Ang tawag dito ay Mengdaore. Pagkatapos mo itong inumin, 5 hakbang lang at hihiga ka na. Nakikibiro kape Alam mo pa kung ano ang ibig sabihin ng isang inuman, 300 baso. Dahil sa limitasyon ng teknolohiya sa ating dinastiya, walang tunay na matapang na alak. Ano ba alam mo? Ginamit ko ang chemical na distillation process. Ang alak na ito ay 100 beses na mas matapang kaysa sa mga ginagawa mo. Subukan mo at makikita mo kung matapang na. Bigyan MOAKO. Hoy, huvak po. Kailangan nyo pa pong maging patas na hukom mamaya. Ang pagsubok ng alak ay trabaho ng mga alila. Tama ka. Eju. Ashu, inumin mo lahat ito. Hindi ako naniniwala na may ganito, katapang na alak sa mundo. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Hindi pa ako nalalasing sa alak. Mahal, si Arhu ang pinakamagaling uminom sa buong kabisera. May tsismis na uminom siya ng 3 araw at gabi nang hindi nalalasing. Huwag kang mag-alala, mga alak pang babae lang ang nainom niya noon. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na lakas ng alak. Isang lagok, diretso sa lalamunan. Inumin Montag. Ha. Ganito lang kaliit na alak, hindi sapat para sa akin. Lasing ka na ba? Hindi PA. Hindi kasi makakalaw ka. Kahit mabali ang paa mo, kailangan mong kumpletuhin ang 5 hakbang. Walang problema. Simulan ang 5 hakbang. Lakat. Dalawa. Tatlo. Apat. Lakat. Isa na lang. Lakat. Lakat ka na. Halos tapos na. Bagsak. Ayun, nahulog na. Ang kite mo naman. Tumayo ka nga. Yang Zi, ano pa ang masasabi mo ngayon? Pinaghihinalaan kong nilagyan ni Wihaw ng pampatulog ang alak. Hinihiling ko ang muling pagsubok. Yang Zi, dahil as aras bito ka o. Ay Regent Prince, marami na akong pinagtiisan. Huwag kang magmalabis. Hindi po, Your Honor. Hindi ko piyo kaya.
Wey Lolo, pesensya na. Tanggap ko ang pagkatalo ko. Hindi pa tapos ang laban natin. Soy sauce, sesame paste, at iba pa. Sa aking karanasan bilang delivery rider, garantiadong masisiyahan ang mga sinaunang tao sa pagkain nyo. Ihaw, ang mga rekado na iyong imbento ay talagang maganda ang resulta. Ang ating restaurant ay puno ng mga customer buong araw. Sa bilis ng ating kita, sigurado akong magkakaroon tayo ng mga sangay. Malapit nang mapuno ang buong lungsod. Haha, ang galing mo, asawa. May mas maganda pa ako. Hala, Ginong Pai. Dumating si Yang Shi, kasama ang kanyang mga tauhan. Palayasin silang lahat. Oo. Ayan, umalis na. Commander, ano na naman ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ang mga customer sa iyong restaurant ay nalason. Sasara ko ang iyong tindahan. Sinasabi ko sa inyo, bingi ba kayo? Ang inyong kamahalan. Kailan dumating ang emperador? Pagpugay sa inyong kamahalan. Tumayo kayo. Opo. Ngayon ay nag-ikot ako ng palihim. Sabihin mo, ano ang nangyari? Ang inyong kamahalan, may sumbong sa akin na may tao sa restaurant ng Wei. Na nalasong pagkain. Ang inyong kamahalan, imposibleng may problema ang restoran namin. Tiyak na may nagtangka sa amin. Paano naging imposible? Ang inyong kamahalan, ang aming tagapangasiwa sila. Kakain lang dito. Ngayon ay hindi na makabangon sa kama. Dalhin ninyo rito ang tao. Ang inyong kamahalan, ipagkaloob ninyo ang hustisya para sa akin. Tingnan ninyo, ganito na ang kalagayan ng tao. Hindi mo pa rin aminin? Yang Si, ito lang ba ang alam mo? Pangit na paraan? Malapit na akong mamatay. Bilisan ninyo, hanapan ninyo ako ng manggagamot. Ang inyong kamahalan, may problema ang pagkain sa restaurant ng Wei. Dapat izaka. Si Wei Hao ay pumatay ng tao. Dapat dalhin agad sa kagawaan ng parusa. Ipagkaloob ninyo ang hustisya para sa akin. Kung talagang may problema ang restaurant ng Wei, iyak na ipatutupad ng inyong kamahalan ang batas ng patas. Ang inyong kamahalan, may paraan ako upang patunayan na ito ay paninirang uri lamang sa restoran ng Wei. Oh, gusto kong makita kung ano ang paan mo. Hindi ba't nalason ka? Aalisin ko ang lason sa'yo. Kunin ninyo ang aking gintong sabaw. Ano ang gintong sabaw? Paglilinis ng tiyan gamit ang dumi. Pag-isipan mong mabuti kung magpapanggap ka pa. Hindi pwede. Hindi yan inumin ng tao. Bigyan mo na lang ako ng 50 tael na pila. Ayaw ko nang magpanggap. Huwag kang kikilos. Kapag nabisto tayo, papatayin ko ang buong pamilya mo. Zaleng. Ang inyong kamahalan, akala namin, na may kakayahan si Wei Hao, ngunit ngayon, baka nasayang lang ang pagpunta natin. Hintay lang, tingnan natin. Nakita mo, Takbea? Ang pera ay makapagpapaikot sa mundo. Nasara na ang restaurant mo, habang buhay ka na. Hindi na makakabangon. Isang restoran lang naman iyan. Maniwala ka ba kahit hindi ko na kailangan ang restaurant ito? Maaari pa rin akong manalo sa pustahan natin. Nakasara na ang iyong restaurant. Paano ako hindi mananalo sa'yo? Kung hindi, apo mo na ako. Hoy Apo. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang isang bagong salita. Ito ay tinatawag na food delivery. Kahit saan ka man sa kabisera. Gagarantiyahan ko na makakarating ang pagkain sa iyo sa loob ng kalahating oras. Kalahating oras, ang kabisera ay may sukat na 4 na huli. Maaming lugar na hindi maabot ng karwahe. Mag-ingat sa pagkasalita ng malaking bagay. Baka mas ang bilang. Kung kaya mong ipadala ang pagkain sa kahit saan sa kabisera sa loob ng kalahating oras. Hindi ko lang ibabalik sa iyo ang iyong restaurant. Ibibigay ko rin sa iyo ang lahat ng aking mga restaurant. Yang Apo, gusto mo ba ulit makipagpustahan? Pustahan tayo. Nais ko rin na maging saksi ang emperador. Kung nagsisinungaling si Wei Hao, ito ay krimen laban sa emperador. Nararapat na pugutan ng ulo. Sige. Ako ang magiging saksi ng inyong pustahan. Pagkatapos ng 3 araw, tingnan natin ang iyong kakayahan. Ayon sa nakaraang kasunduan, ngayon ang araw ng patutuo. Handa na ang maliit na mamamayan. Title deed. Kung mananalo si Wei Hao, lahat ng aking mga restaurant ay mapapasa kanya. Sige, magsimula na tayo. Yang. Ang restoran na ito ay akin na. Ito ay interes para sa iyong panlilin lang sa akin. Mga tauhan, ilabas niyo ang aking lihim na sandata. Buti na lang dinala ko ang electric bike noong pumunta ako rito. Ito ang aking lihim na sandata na aking pinag-aralan sa loob ng 3 araw. Special para sa food delivery, electric bike. Hahaha 2 gulong.
Mas mabilis pa ang baboy kaysa sa bagay na ito. Wala man lang itong 4 na gulong. Paano ito mapananatiling balance? 2 gulong lang ay sapat na para talunin ka. Strongly. Ikaw na maaming alam, sa tingin mo ba ay gagana ang electric bike na ito? Ayon sa aking pananaw, ang electric bike ni Weihao ay hindi balanse at walang hayop na humihila. Lalo pat patuloy ang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko ang resulta ay hindi magiging kasya siya. Bakit sa tingin ko ay may sorpresa ang batang ito? Para sa akin? Dahil naghintay na tayo na matagal. Subukan muna natin. Sige, maganda na tayo. Halina kayong dalawa. Pumili ng lugar. Ikaw ang unang pumili, gusto kong talunin ka ng buong puso. Sige. Ang pipiliin ko ay ang Sun Mansion, Emperador. Ang Sun Mansion ay ang pinakamalayo sa kabisera at may mabato at masalimuot na daan. Sa tingin ko, walang pagkakataon na manalo si Weihao. Yang Shi, ang sinungaling mo. Oy, si Weihao ang nagpili nito. Nais ba ninyong magbaliktad sa harap ng hari? Walang problema. Hayaan mong mag-trick ka. Mga tauhan, naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Huwag kang mag-alala, G-Wei. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang isang delivery rider. Tingnan natin kung paano gagalaw ang bisikleta mo. Simula na ng oras. Ha ha ha. Hari, tingnan ninyo. Itulak pa ang sasakyan niya. Ha ha. Ano? To? Gumagalaw ng kusa ang gulong. Vala PA ring signal? Mauubos na ang insenso. Huwag nang maghintay. Madalang ang tao rito. Paligid ay bundok. Baka patay na yan sa labas. Walang hiya ka. Lagi mo akong kinakalaban. Apag naging balo ka na, kukuha ako ng 50 trabahador para hindi ka na makabangon sa kama. Ang paputok ng Son family. Hari, mula sa lungsod ang paputok. Yang Zi, ibigay mo na ang titulo ng restaurant. Ibigay mo na. Paano natin alam kung sa daan pinaputok? Walang saysay ang laban. Magbabaliktad ka sa hap ko? Hindi po ako maglalakas loob. Ha ha ha. Hari, bigla kong naisip. Hindi kailangan ang laban na ito. Dahil si Weihao ay isang nagmamagaling na trader. Bakit ganun? Tanong ko sa inyo, kapag kumain sa restaurant, ano ang una mong gagawin? Siyempre, mag-o-order. Ngunit ang mag-o-order, wala sa restaurant. Paano mo malalaman ang gusto niya? Mukhang talo si Weihao. Hari, ang delivery plan ni Weihao ay imposible. Isagawa ninyo ang pangako. Gago. Sinong nagsabing kailangan nandoon ang tao para umorder? May panghuhula ka ba, Weihao? Mahulaan mo ba ang gusto ng iba? Hulaan Montag. Ano ang gusto kong kainin ngayon? Sino ang makakaalam? Kung ano ang nasa isip mo? Walang kwenta. Puro salita lang. Tigil. Kung hindi malulutas ni Weihao ang pag-order, hindi na kailangang ituloy ang laban. Wala nang takas sa iyo ngayon. Sino ang nagsabing hindi ko malulutas ang pag-order? Weihao, ano, tong mabaho? Ito ang paraan ng pag-order ng customer. Order ng Southwest Lin family, twice cooked pork at sweet and sour fish. Talagang henyo ang ideya. Gumamit pa ng kalapati para mag-order ang mga bisita. Ang galing talaga. Ipinapahayag ko na ang nagwagi sa paligsahang ito ay si Weihao. Ginoong Yang, ayon sa kasunduan, oras na para tuparin mo ang pangako mo. Ano? Sa harap ng ating makatarungang emperador. Gusto mo pa bang umatras sa usapan? Sige. Hetong titulo ng lupa ay sayo na. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang laban natin. Ito ba ang restaurant ni Yang Zi? Binili ko na, ikaw ay tinanggal na. AME, nagalit ka pa kay Ginoong Yang, ang lakas ng loob mo. Mukhang hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Ginong Vai. Zhang Shushu, bakit ka nandito? Dumating ako para magpasalamat sa inyo.
Magpasalamat sa akin. Baka hindi alam ni Ginoong Wei. Kung hindi sinamsam ni Yang Shi ang ari-arian namin, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan. Naghandog ako ng inumin at pagkain. Inaanyayahan ko kayong umakyat para tayo'y mag-enjoy ng dahan-dahan. Yang Zi. Anong ginawa mo sa akin? Ako, Epektibo pala ang beauty trap ko. May laso ng alak na ito. pasensya na, wala akong choice kundi. Putangina, ang dami mong sinasabi. Sayang ang oras ko. Noon hindi kita naputulan, ngayon wala kang takasan. Sandali Ginoong Yang, baka may magreklamo sa autoridad. Reklamo ang ulol mo. Alam mo ba kung sino ang tatay-tatayan ko? Isa pang salita, papatayin kita. Aray! Paano ka pa nakakagalaw? Sa ganitong modus, handa na ako. May antidote ako. Nasaan na ang mga tao ko? Mga walang kwenta. Ang tatay-tatayan ko ay ang regent, kahit ang emperador ay nagpapakumbaba sa kanya. Sa lugar na ito, ako ang hari. Hari NG ano? Prinsesa, Sino ang nagsabing kailangan ng emperador na magpasunod sa regent? prinsesa, nagmamadali ako magsalita nang walang pag-isip. Zazampilin kita. Zampalin. Tama na, hindi ako naparito para sa'yo ngayon. Salamat sa kabutihan ng prinsesa. Ang pagdating ninyo, may ipagagawa po ba? Ako na ang bahala. Gagawin ko ito ng maayos. Ngayon, ipinadala ko ng aking kuya na emperador upang anyayahan si Ihaw. Punta sa rasyo upang ipakita sa emperador. Gusto ng emperador na anyayahan ang munting kit na si Wihaw. Ang kapal ng mukha. Nangahas kang siraan ang aking kuya na emperador sa kanyang likuran. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Hindi po ako nangangahas. Sage, umalis ka na. Ayokong makita ang pangit mong mukha. Salamat po, mahal na prinsesa. Zandali, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ay, nilabas at punta ng ulo ang multi na itong nangyayari Ginoong Wei. Ava naman po, mahal na prinsesa. Ginoong Wei. Sa pilitan akong ginawa ng masama sa pamilya ni Yang Shi. Totoo namang napilitan siya. Kung hindi dahil sa kanya na pinigilan niya si Yang Zi, baka hindi mo na makita ang iyong minamahal na asawa. Kung ganon, palalampasin ko ang buhay mo ngayon, Yihaw. Gusto kang makita ng aking kuya na emperador. Mahal na emperador, bakit po kayo nagmamadaling maghanap sa akin? Ang huling pustahan mo kay Yang Shi, nakakatuwa para sa akin. Kaya gusto kong makipag-usap ng maayos sa iyo tungkol sa negosyo. Gusto ng emperador na matuto ng negosyo sa akin. Siguro ay wala ng pera dahil kay Prime Minister. Kailangan kong mag-isip ng paraan na mapapanig sa akin ng emperador. Mahal na emperador, kung may gusto po kayo, diretsuhin na ninyo. Huwag ninyong abalahin ang pagpapayaman ko. Ang kapal ng mukha. Huwag kang magpadrama dyan, baka atakihin ako sa puso. Alam ko kung bakit ka nagmamadali. Malamang dahil sa pustahan ninyo ni Yang Shi na 3 buwan para maging pinakamayaman na nagpapahirap sa iyo, di ba? Mahal na emperador, sa palagay ko mas nagmamadali po kayo kaysa sa akin. Ano pa bang bagay sa mundo ang makakapagpahirap sa akin? Ang EJINLININEC. Wihaw, isang karaniwang mamamayan ka lang. Nangangahas kang pag-usapan ang mga bagay ng estado. Matagal nang hawak ni Prime Minister ang kapangyarihan. Bakit ko dapat paniwalaan na matatalo mo siya? Bilang isang karaniwang mamamayan, nakakuha ako ng 10,000 tael sa loob lamang ng 3 araw. Ang susunod kong plano ay magtayo ng isang malaking shopping mall dito. At siguradong kikita ako ng 10,000 tael araw-araw. Shopping mall? Ano ang shopping mall? Hindi ko alam. Hindi mo na kailangang alamin kung ano ang shopping mall. Sinisiguro ko malaki ang kikitain nyo. Sige, papayag ako. Kung magiging negosyante na tayo, pag-usapan muna natin ang Hasyan. Ang kapal ng mukha. Nangangahas kang makipag-ayos ng Hasyan sa emperador. Ay, trabaho ng walang bayad. Noong nagde-deliver ako ng pagkain, ayaw ko rin gawin yun. Magkano ba ang gusto mo? 6 na 4 ang Hasyan, 6 sa akin, 4 sa'yo. Ang kaharian ko.
Hindi mo pwedeng kunin ang mas malaking bahagi. Yihaw, ang pinakamaraming matatanggap ng kapatid kong emperador ay 5,500 ang Hasyan. Pero, mahal na hari, may isa pa akong kondisyon. Sabihin Montag. Ako ay nais kong pakasalan mo ako sa Prinsesa Diana. Ha ha ha. Payag ako diyan, pero pagkatapos nating talunin ang Prinsipe Regent. Kung ganon, mahal na hari, pindutin mo na ang selyo at lagdaan. Ayos! Naisahan ko ang emperador. Yung pera. Talagang malaki ang kikitain natin. Pero may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, mahal na hari? Yung lupang sinasabi mo, nasa ilalim ng Viceroy NG Ministry of Revenue na si Chen. At siya ay tauhan ng Prinsipe Regent. Hindi pa pala napagkasunduan ng lupa. Bakit ka nakikipagnegosyo sa akin? Subukan mo magsalita nang walang galang. Paumanhin, mahal na hari. Nagmamadali lang ako para kumita ka. Ang usapin sa Viceroy ng Ministry of Revenue, ikaw ang bahala. Ito rin ang paraan para mapatunayan mo ang iyong sarili sa akin. Opo, Kung ang Prinsesa Jianan ay pakakasalan siya ngayon, magiging asawa niya siya. Mag-isip ka ng paraan, bilisan mo. May narinig po ako. Noong nakaraan, ang prinsip ng dayuhang bansa na si Abuding ay humingi ng kamay ng emperador. Ipaliwanag mo. Maaari po kayong lumapit sa Prinsipe Regent para diretsong ipakasal ang Prinsesa Jianan kay Abuding. Sa ganitong paan, si Wei Hao ay siguradong mamamatay. Kunin ang suporta mula sa ilalim. Magandang plano. Mahal na Emperador. Prinsipe Regent, ano ang pakay Montag? May magandang balita ako. Para sa inyo. Sabihin Montag. Noong nakaraan, ang prinsip ng dakilang Jia na si Abuding ay nagpadala ng liham ng pag-asawa, gustong pakasalan ang Prinsesa Jianan. Nakita ko, ito ay magandang oportunidad para sa kapayapaan ng dalawang bansa. Kaya agad kong pinayagan ang Ministry of Rights. Hindi Montag. Ako kinonsulta. Mahal na hari, lahat ito ay para sa ikabubuti ng dakilang Chu. Ayaw mo bang pumayag? Palalakao lang sa inyo, mahal na hari. Kung kayo ay magbabago ng isip. Akala ng Grazia Congress, hindi natin sila iginagalang. Baka magdulot ito ng digmaan. Alis muna ako, Your Majesty. Halika, halika. On delivery business MO. Ayos na ayos ang takbo. Gusto rin naming makipag-collaborate pa kayang Mastavay. sige kapag may pagkakataon. Ano, hindi ako tinatawag para sa isang silid ng commerce ngayon, ba? Ito ang mga may-ari ng Chamber of Restaurant. May negosyo ka pa ba sa restaurant? Hindi ka ba matapang na tumakbo, ligaw, dahil sa iyong relasyon sa prinsesa? Sinasabi ko sa iyo ang prinsesa ay mag-asawa kay Prince Dacia. Ano? Emperor, paano mo nagawang magbago ng isip? Paano maaring maging hindi respeto sa kanyang majesty? Tumahimik ka. Para sa kapayapaan ng mundo, kailangang gawin ito. Kung kanselahin ang kasal, iyak na magkakaroon ng digmaan sa Grazia. Digmaan? Hindi pwede. Kapag nagkadigmaan, magiging chaos ang Great Chu. Kaya tinawag kita dito, pa. Pag-usapan natin ang solusyon. Calm down, Your Majesty. Kanina lang ako nagpanik. Mag-isip ka ng paan para mapigilan ang kasal na ito. At hindi dapat magkaroon ng sismis. Kung si Prinsipe Daxia ay hindi kumikilo, maaari ba tayong, bilang isang bansa ng etikwete, kanselahin ang kasal? Magandang idea, Your Majesty. Pwede itong gawin. Pagkatapos ang gawain ng pagtanggap ng prinsip ng kalapit na bansa ay naiwan sa iyo, siguraduhing maprotektahan mo si Princess Jianan. Opo. Yinan, ano ba ang ginagawa Montag? Kuya Emperor, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal kay Abuding. Huwag. Princess, huwag kang impulsive. May naisip na akong paraan. Dumating na ang delegation ni Prince Abuding ng Grazia. Welcome, Prince Abuding. Ako si Wei Hao, in charge sa pagtanggap sa inyo. Dalhin niyo ako sa Emperor ng Grazia. Dito kami. Bumalik sa iyong prinsesa. Sandali lang. Dahil nandito ka na, gusto mo bang itry ang Chun Xiangje? Chun Xiangge? Ano yun? Foot massage, kantahan, oil massage, at marami pang iba. Pareho pala tayo ng hilig. Prince, please. Ang iyong Chunxiang Pavilion ay talagang astig. Haha, prinsipe, mag-enjoy ka ngayong gabi, ang lahat ng gastos. Ay sagot ko, si Wei Hao. Hahaha, kayo naman. Sabi ng mga tao. Ang inyong dakilang Chu ay bansang may magandang asal, pero ngayon dinala mo ako. Sa lugar na ito na puno ng kahalayan, sabihin mo.
Ano ba ang balak Montag? Ginoo, sa lihim na sulat ay sinabing si Abuding ay malibog. Bakit biglang nagbago? Hahaha, natural lang dahil may ta. Na nag-ula sa prinsip tungkol sa inyong balak. Yangtze, bakit ka nandito? Si Wei Hao ay dinungisan ang aming dakilang Chu. Dalhin siya sa harap ng emperador para makita niya. Emperador ng dakilang Chu, ito ba ang ipinadala mong malibog? Pasalubungin ako mula sa dakilang Chia? Iniisip niya na pagod ang prinsip sa biyahe. Kaya naghanap siya ng lugar para magpahinga lang. Hindi na kailangan ang pahinga, ibigay mo lang sa akin ang prinsesa. Bukas na ako alis. Prinsesa, tayo ay may kasunduan. Gusto mo bang sirain ito? Ang prinsesa ay ipinangako na sa akin ang kasunduan mo. Ay peke lang mula sa regent. Wala akong pakialam dahil naglakbay ako ng malayo. Hindi ako uwing walang dala. Bigyan mo ako ng tao. O ibigay mo ang 3 bayan ng dakilang Chu. Bilang bayad sa aking paglalakbay. Ang lakas ng loob mo, 3 mahalagang bayan agad? Ingnan mo ang itsura mo ngayon. Ang hukbo mo ay 100,000 lang, hindi mo kami kayang talunin. Dati ay may konting talino sa literatura, pero ngayon, puro negosyante na lang. Kayong mga taga-dakilang Chia ay talagang bastos. Hindi ba tama ang sinasabi ko? Kung wala kayong talino sa literatura o digmaan, mas mabuting sumama na lang kayo sa dakilang Chia. Sino ang nagsabing walang mga pantas ang dakilang Chu? Kahit sino sa amin. Ay mas magaling sa inyo ng libo-libong beses. Kung ganon, gawin nating pusta ang 3 bayan sa hangganan. At magpaligsahan tayo sa literatura. Kayang-kaya ba ng dakilang Chu? Mga tula at awit lang. Ako na. Ministro, mighty wala KBA? Huwag po kayong mag-alala, emperador. Kung matalo man ako, ihandog ko ang aking ulo. Mabuti. Naniniwala ako sa iyo. Ang 3 bayan sa hangganan, ang magiging pusta natin. Kung ganun ka kagustong ibigay sa akin, tatanggapin ko na, huwag na tayong magtalo pa. Sino ang ipapadala ninyo? Ginoo, kayo na. Ang aking pangalan ay Zhuang. Ako ay isang doktor ng kalihiman sa dakilang Chia. Ginong Zhuang Qian mo. Balita ko ay bihasa ka sa tula at awit, tunay kang huwaan ng mga pantas. Nitong mga aw na ito, nasaksihan ko ang kalagayan ng dakilang Chu. Ang mga mamamayan ay walang tahanan, ang mga opisyal ay nagpapayaman. Nakakaantig ng puso, kaya't gumawa ako ng tula upang maibsan ang aking damdamin. Pakiusap. Ang daga sa kamalig ay singlaki ng banga, kahit buksan ang pinto ay hindi tumatakbo. Ang mga mandirigma ay gutom, ang mga mamamayan ay naghihikahos. Sino ang nag-utos na araw-araw ay papasukin ang iyong bibig? Magandang tula. Ang tulang ito ay naglalawan ng pagbagsak ng inyong dakilang Chu. Kung hindi lang dahil sa patuloy na panghihimasok ng dakilang Siya sa aming hangganan, ang mga mamamayan ng dakilang Chu ay matagal nang naninirahan ng payapa. Kayo ang mga masamang tao na nagbibintang ang batas ng malakas at mahina. Sino ang nag-utos na ang dakilang Chu ay puno ng mga duwag? Ano ang ginagawa mo? Hindi makasagot. Gusto mong makipag-away? Ang mga tao ng dakilang Chu ay mga taong may paninindigan. Gagawa ako ng tula para sa iyo na naglalarawan ng katapangan ng aming mga mandirigma. Ang asul na dagat at mahabang ulap ay nagdidilim sa mga bundok ng niebe, ang malayong lungsod ay nakatingin sa Jade Gate. Ang gintong baluti ay nasira ng daang labanan sa disyerto. Hindi babalik hanggat hindi nasasakop ang lulan. Maganda. Magandang linya, hindi babalik hanggat hindi nasasakop ang lulan. Handang maglingkod sa dakilang Chu, hanggang kamatayan. Hanggang sa huling hininga, ang emperador na ito ay abuding. Gusto kong gamitin ang satiri kong tula upang pahinain ang aming loob. Ngunit ang pagtutugma ni Ginoong Wei ay nagdobol ng tiwala ng aming mga sundalo. Huwag ng satiri kong tula. Tutulan natin siya hanggang mamatay. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking tunay na kakayahan. Gagamitin ko ang aking tunay na kakayahan. Ikaw ang bahala. Ang pipa, gukin, ase ay 8 hari, bawat hari ay nasa itaas. Magandang Ginoong Zhuang. Ang pipa, gukin, ase ay mga instrumentong musikal, at pareho silang may dobleng hari. Talagang tama. Ang sagot ko, ang 4 na maligno ay maliliit na demonyo, bawat demonyo ay lumalabag sa hangganan. Ito ay magandang tugma, ngunit hindi maganda. Huwag mong alalahanin kung maganda o hindi, sabihin mo lang kung tama ang tugma. Kung ganito, huwag mong sisihin ang aking walang awang salita. Ang sasabihin ko, ang bigas, sorghum, trigo, at millet ay mga basura. Sino sa kanila ang iyong guro? Talagang magaling si Ginoong Zhuang. Ikaw ay isang basura. Kung pagmumurahan, mukhang gusto mong mamatay.
Ang sagot ko. Ang tula, kasulatan, ritual, at tagsibol ay maraming klasiko. Bakit mo itatanong sa akin? Nangangahas kang tawaging ama sa harap ng aking asawa. Ang sasabihin ko, ang kagubatan ng tubig ay nasusunog. Ang ministro ng ginto ay nagtatayo ng malaking gusali. Ang tugma ni Ginoong Zhuang ay naglalaman ng prinsipyo ng 5 elemento. Tama. Ang sagot ko. Ang timog ay mukhang hilaga. Ano ba ang Zongshu John? Naglabas kayo ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Si Wei Gongzi ang sumagot. Silangan, kanluran, hilaga, timog, at gitna, at idinagdag pa. Ang posisyon ni Zhuang Qianmo bilang Zongshu. Idinagdag pa, talagang talaga, ha. Pipino at patatas, hindi prutas kundi gulay. Pawikan at talangka, hindi ako ang nag-anak, ikaw. Hinamak mo ako bilang pawikan at talangka? Pinapayagan kayong gamitin ng talino para pilitin ang aming Chu na magbigay ng lupa. Pero hindi ako pwedeng magmura ng 2 beses. Ngayon, hindi lang ako magmumura gamit ang mga salita. Bibigyan pa kita ng ilang sawikain. Ano? Si Zhuang Qianmo ay nagpapanggap lang. Parang nagpapahid ng pulbos bago ilibing, ayaw mawala ng mukha. Hinamak mo ang dakilang alagad ng panitikan ng aming tiya. Papatayin kita. Nasa loob ka ng teritoryo ng Chu para kang paniki na may balahibo ng manok. Ano ka, ibon? Ang bastos mo, amoy basura. Ikaw ang parang salagubang na humihikab, bunganga mo amoy tay. Lao Shwang. Sa ngayon kayo ang magaling, pero makikita pa tayo. Sa pagkatalo ng prinsip ng Chia, Ikaf, Vai Yihao, ang pangunahing bayani. Salamat po, mahal na hari. Sabihin mo lang ang gusto mo, gagawin ko ang lahat. Mahal na hari, tungkol sa lupain, pwede mo ba akong tulungan? Nakausapin si Minister Chen. Sinabi ko na sa iyo noong nakaraan. Si Minister Chen ay tao ng Regent. Wala tayong magagawa. Eh di, ako naman ay. Nagtrabaho ng walang bayad para palayasin si Ibuding. Hindi ka mawawalan, pinapahanap ko na ang mga impormasyon. Tungkol kay Minister Chen. Gamitin mo ang kanyang kahinaan para matalo siya. Ihaw, sa wakas nakabalik ka na. Pumunta ka at maghanda ng yelo, gatas, asukal, prutas. At itlog. Ano ang gagawin mo sa mga yan? Gagamitin ko para kay Minister Chen. Yung Master Yang, dinala ko ang paborito mong sa. At mga seresa na dinala ng mabilis na kabayo. Ikaf talaga, Yang Master Yang, ang bait Montag. Hahaha. Minister Chen, tungkol sa usapan natin noong nakaraan. Tungkol sa lupa, ikaw naman, yung Master Yang, sa kapital. Ay wala kang kalaban, ang lupa ay madali lang makuha, hahaha, kung ganong. Maraming salamat, Minister Chen, hahaha. Ang hamak na Wei Yihao ay nagdala ng regalo. Para kay Minister Chen. Vai Yihao, ikaw na walang kwenta, naglakas loob ka pang humarap sa akin. Hindi ako naparito para sa'yo, may dala akong bagay. Para kay Panginoong Chen. Ano ba iyon? Nabalitaan ng hari na napapagod si Panginoong Chen sa trabaho. Kaya ipinadala niya ako para magdala ng mga pampalamig. Aray. Salamat sa pag-alala ng hari, lubos akong nagpapasalamat. Vai Yihao, huli ka na. Kakatapos ko lang magpadala ng saa at seresa mula sa malayo. Ito ang paboritong pampalamig ni Panginoong Chen. Mainit na tsaa sa tag-init para mo namang. Sinasadya mong kahirapan si Panginoong Chen. Ika. Ginong Vai, ano ang gala Montag? Na mas maganda pa sa seresa? Panginoon, ito ang espesyal kong ginawa para sa inyo, pampalamig na kamangha-mangha. Vai Yihao. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay ng kahon na ito sa Panginoon? Gusto mo bang sumpain ang Panginoon sa kahong ito? Wei Yihao, ipaliwanag mo na maayos. O ipapapatapon kita sa malayong lugar. Panginoon, tignan niyo. Ano ito? Panginoon, ito ay tinatawag na ice cream, hindi lamang matamis at malambot, kundi pati na rin pampalamig at pampaginhawa. Ice cream? Subukan niyo, Panginoon. Aray, Panginoon. Ang bagay na ito ay napakaputi, baka may lason. Ano ang ibig mong sabihin? May narinig ako na paraan ng pagpapaputi ng pagkain. Ay sa pamamagitan ng pagdagdag ng apo. Ngunit kapag kinain ito, maaari itong maging lason. Huwag kayong makinig sa kalokohan ni Yang Zi, Panginoon. Kakainin ko ito para makita ninyo. Lanan. Talagang malamig at masarap, nakakagala. Hahaha. Maaari ba talaga itong kainin? Panginoon. Subukan ninyo ang pinakamahusay na longjing tiya na aking dinala. Ito ay mainam na pampalamig.
Gusto mo ba akong patayin sa init? Ang lamig, ang saa. Naku, talagang napakasarap. Maari mo bang gumawa ng higit pang ice cream na ito? Kung gayon, sumama kayo sa akin sa aking tahanan, Panginoon. Marami akong ice cream doon. Hahaha, sir, tungkol sa lupa kanina? Tumahimik ka. Ang usap mo, pagkatapos kong kausapin si Young Master Wei. Kumusta? Nahanap na PA si Minister Chen? Wala PA? Wala talaga si Minister Chen sa kanyang opisina. Walang kwenta. Amo, narinig ka na si Minister Chen ay sobrang close kay Wei Hao. Nagsasamgyupsal pa sila sa tabing ilog, umiinom ng beer. Ano ba yan? Minister Chen, ito pong lamb kidney para sa inyo, yung kinain mo, yun ang lalakas mo. Ayos. Ang sarap. Parehong masarap ang beer at ang barbecue. Ikaw talaga, bagay na bagay tayo. Minister Chen, basta masaya kayo. Minister Chen. Yung usapan natin dati, kumusta na? Dati? Ano ulit yung usapan dati? Chen Imen. Huwag mong kalimutan ang posisyon mo. Ang token ng Regent, sabi ng ninong ko, makipagtulungan ka sa akin. Sakupin ang negosyo sa buong Kyoto. Kapag hindi mo natupad, yung Master Yang, pasensya na, muntik na akong makalimot sa mahalagang bagay. Buti naman at may pangunawa ka. Wei Hao, tingnan mong mabuti. Kahit anong pagsipsip montag kay Minister Chen. Basta nandito ang ninong ko, hindi siya makakatakas sa akin. Minister Wei. Zhang Shoshu, bakit ka nandito? Ano to? Minister Wei, nagtatrabaho ako bilang entertainer sa Yichunlao. Pero si Yang Si, pinipilit akong magprostitusyon. Kapag tumanggi ako, ipagbibili niya ako sa ibang bansa. Talagang walang hiya si Yang Zai. Nakatakas ako, pero wala akong matuluyan. Sana po ay matulog ako rito ng isang gabi. Tumayo ka. Yung master, samahan ko kayong pumunta sa kwarto para magpahinga. Ihaw, anong ginagawa mo ng maaga? Gutom lang ako. Kagabi, ang ingay niyo ni Zhang Shushu. Dapat talagang kumain ka ng marami. Ano? Nagsiselos ka? Yang Master Wei, sabi ni Yang Si. Pumunta ka raw sa kanyang bahay ngayon, kung hindi, papatayin niya si Zhang Shasha. Huwag kang magbenta ng kontrata ng pagkakakilanlan. Alam kong ikaw ang putang ina. Tiyak na may pakikipagsabuatan ka kay Wei Hao. Yang Shi, puno ka ng kasamaan. Tiyak na wala kang magandang kahihinatnan. Alam mo, PA, kapag ako'y kinainisan mo, mawawala ang magandang mukha mo. Hindi ko talaga alam. Ano PA ang Nihon walang kaya Wei Hao na ikaw ay ganito katapat sa kanya? Kahit papaano, hindi niya ako inaapi bilang isang mahinang babae. Mas lalaki pa siya kaysa sayo. Putang ina. Sige. Kung ganyan ka katapat sa pagmamahal, tingnan natin kung ano ang kayang gawin ni Wei Hao. Para sa Diyo. Gusto mong gamitin ako para takutin si Yihaw. Kahit mamatay ako, hindi mo ako magagawa. Gusto mo pang magpakamatay? Shoshu, huwag. Tumakbo ka na, bilis. Tumigil ka. Huwag mo siyang galawin. Kahit anong gusto mo, papayag ako. Walang kwentang ta. Naglakas loob kang maghasik ng away sa pagitan ko at ni Ginong Chen. Talagang walang takot sa kamatayan. Bye, Guy MO. Yang Zi, huwag ka. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Talagang isa kang taong puno ng pagmamahal. Kung gusto mo siyang iligtas, ibigay mo ang recipe ng pampalasa at beer. Narinig mo ba? Ibigay mo ang recipe kapalit ng buhay niya. Bibigyan kita ng 10 segundo. 10. Pumapayag ako. Pero ko, ang kontrata ni Zhang Shushu bilang kapalit. Totoo ba yan? Ang sinasabi ko ay totoo. Pakawalan mo na si Shushu. Sige. Isang puta ang kapalit ng ilang lihim na recipe. Tiyak na sulit ang negosyo. Narito ang mga sangkap, pakawalan mo na siya. Tingnan mo kung totoo. Yihaw, isa lang akong babeng bayaran. Hindi talaga ako katumbas ng mga lihim na recite. Shushu, dapat mong maintindihan na sa mundong ito, ang tao lang ang pinakamahalaga. Pero, Huwag kang mag-alala. Marami pa akong alam sa utak ko. Hindi kayang pantayan ni Yang Zi habang buhay. Tutun ga ang lihim na resipe. Nagawa natin. Ha ha ha. Mabuti, Wei Hao.
Talagang isa kang walang kwentang manya. Sa mga recipe na ito, ang barbecue at beer, lahat ay magiging akin. Nasaan ang kontrata ng pagbebenta? Ito ang kontrata, umalis ka na. Shoshu! Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho. Kung mawawalan ng beer at barbecue, si ay ibibigay ang lupa kay Yang Shi. Tama na, huwag ka nang mag-alala. Kahit mawala ang lupang iyon, marami akong paraan. Para ipahamak si Yang Zi. Jiao, may problema. Huwag magmadali, sabihin mo ng dahan-dahan. Narinig ko na ang pamilya ni Ginong Chen. Pagkatapos kumain ng barbecue ni Yang Shi, Ay lahat na lason. Ano? ang mga paboritong asawa ni Ginong Chen ay lahat namatay sa lason. Ngayon, ang dalawang panig ay, Nagpunta kami sa Dali Temple para sa aming barbecue. Hindi kaya may problema rin? Pumunta ka sa akin upang makita ang Dali Temple. bakit? Hindi ba siya ang nagpalason sa mga tao? Bakit nandoon pa rin siya at uminom ng saha? Vai hao. Alam kong darating ka. Mga tauhan. Hulihin ninyo si Vai hao. Hoy Ginoong Sun, mali ang hinuli mo. Anong kinalaman ko sa nangyari? Ikaw mismo ang hinuli ko. Pero ang nagpalason sa mga tao ay si Yang Shi. Ginamit ko lang ang receipt na ibinigay mo. Nang inanyayahan ko si Ginong Chen sa barbecue. Kaya nangyari ito. Impossible. Walang problema ang receipt ko. Dahil inamin mo na iyon ang iyong receipt. Mga tauhan, dagpin ang suspect na si Wei Hao at ikulong sa bilangguan. Hoy Azawa Kao. Putanggina Montag. Hinahadlangan mo ba ang trabaho ng gobyerno? Ikaf ito. Gumamit ka ng palilin lang para ipahamak ang asawa ko. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Si Ginoong Son ay tao ko rin. Hintayin mo matapos ko si Wei Hao. Tapos ipapadala kita bilang comfort woman. Dalhin niyo siya. Tigilan niyo yan. Sinong may lakas ng loob manakit sa asawa ng prinsesa? Asawa ng prinsesa? Sinong asawa ng prinsesa? Huya Emperador. Sa kasal namin ni Wei Hao. Sinong asawa ng prinsesa ang sinasabi mo? Bilis, pakawalan si Gewei. Teka muna. Ang inyong kamahalan. Kahit ikay mataas ang ranggo, ang resipe ni Wei Hao ay pumatay ng tao. Kahit ikaw pa, hindi mo dapat siya pinoprotektahan. Sinasabi mong may problema ang receipt ko. Magpakita ka ng ebidensya. Dahil parehong ayaw umamin. Dalhin ang receipt at si Ji Chen. Ikaf, yun. Dahil hindi ko ibinigay ang lupa. Gumamit ka ng peking receipt. Gusto mo akong patayin. Chen, hindi ako ganoong klaseng tao. Nandito na ang testigo at ebidensya. Ano pa ang palusot mo? Anong ginagawa mo? Gusto mong sirain ang ebidensya? Ginoo, may problema talaga ang resipe. Katahimikan. At tanungin kita, itong receipt. Ikaw ba ang nagbigay kay Ji Yang? Ako ang nagbigay ng resipe kay Yang Zi. Aminin Montag na. Pugutan ng ulo. Sandali, hindi pa ako tapos magsalita. Pero may dinagdag na mga salita sa resipe. Isan, nagdadahilan lang si Wei Hao. Katahimikan. Titingnan ka o. Wei Hao, S.A. Recipe. Walang pagbabago, nagsisinungaling ka pa. Ilagay sa apoy. Bastos, gusto mong sirain ang ebidensya? Mga tauhan. Kahit sino ka pa, pugutan ng ulo. Ginoo, iniwasan kong mabago ang sulat ko kaya. Binago ko ang tinta ko. Espesyal na tinta. Ang tinta ko ay nawawala kapag uminit. Ito ang ebidensya. Nagdagdag lang ako ng prutas sa receipt. Hindi naman nakakasama. Tama. Persimmon lang ang idinagdag dito. Wala namang magiging epekto. Ginoong Chen, ang iyong kerida. Ay namatay ba dahil sa pagtatay? Tama ka. Tama nga. Ang alak at persimmon nagdudulot ng gastric bezor. Nagdudulot ng kabag at pagtatay at ito. Naniniwala ako na alam na ito ni Yang Zi noon pa. Kayo'y nagsisinungaling. Kahit pagtatay, hindi naman nakamamatay yon. Ginoong Chen, noong kumain kayo ng barbecue. Saan kayo noon? Sa bahay ko. Noong araw na yon, si Yang Shi ay nagpadala ng mga pampalasa at uling. Sinabing makakapag-barbecue sa bahay dahil nahuli akong umuwi. Hindi ako kumain ng hapunan, kinain lahat ng kerida ko. Alam ko na. Ito ang panlilin lang ni Yang Zi para pumatay. Ano ang ibig mong sabihin? Ang barbecue ay nangangailangan ng uling at ang kwarto ay sarado. Nagdulot ng carbon monoxide poisoning.
ang mga kerida ni Ginoong Chen dahil kumain ng persimmon. At uminom ng alak walang lakas para gumapang palabas. Mabuti. Ikaf pala. Dahil lang hindi ko pinayagan ang lupa. Gusto mo akong patayin? Kawawa ang kirida kao, lalabanan kita. Bitawan mo ako. Dalian en yo, hileng zia. Ginoong Sun, si Yang Zi ay pumapatay ng tao. Dapat pugutan agad. Ginoong Son, ang aking ama ay regent, hindi mo ako pwedeng pugutan. Sa pagkakaalam ko, si Yang Shi ay sumusunod sa batas. Iyak may nagtangka sa kanya. Baka may traitor sa loob ng bahay? Oo. May nagtangka sa akin. Kung ikaw ang magpapakasala, ililigtas ko ang pamilya mo. Ginoo, kahabagan. Ginoong Son, ang recipe ay dumaan sa kamay nitong tao. Iyak siya ang nagbago. Emga tauhan. Zampalin. Umalis kayo. Sabihin Montag. Ikaf ba? Oo, ako. Ano ba to? Pinipilit niyo siyang umamin. Paano ako humatol? Kailangan mo ba akong turuan? Malinaw na ang nangyari. Maaari nang umuwi si Ginoong Yang. Salamat, Ginoong Son. Titingnan ko kung ano ang magagawa mo sa akin. Sandali. Ninakaw ni Yang Zi ang barbecue recipe ko. Na nagdulot ng pagkamatay, dapat may pananagutan siya. Hatulan mo na lang ako ng kasalanan ng pagiging pabaya. Ito. Kung hindi mo ako hahatulan, magrereklamo ako sa emperador. Sasabihin ko rin kay Kuya Emperador ang lahat. Ginoong Wei, ano sa palagay mo ang dapat gawin? Ayon sa batas, dapat siyang kastiguhin sa palasyo. Emga tauhan. Dalhin si Yang Shi sa silid ng pagpapakapon. Ayaw kong maging eunuch. Oh, mabuti, Lord Wei. Ang lupa na hinihingi mo noon, handa na. Ginoong Chen, tamang-tama ang dating mo. Ito ang disenyo na ginawa ko. Sa tulong ng mga disenyong ito, gagawin ko sa pinakamabilis na paan. Ang pagtatayo ng mall. Shushu, anong nangyari sa'yo? Araw-araw kang pumupunta kay prinsesa, nakalimutan mo na ba ako? Hindi naman, pupunta ako kay prinsesa para pag-usapan. Paano makitungo sa regente? Nagbago na ang puso mo. Wala. Paano mo gusto patunayan? Gagawin ko lahat. Tutubi yan? Siyempre. Mamaya, pumunta ka sa kwarto ko. Hindi pwedeng less than 2 hours. Ayaw mo? Sige. Walang nasisirang lupa, puro namamatay na baka. Pagkatapos pumunta at kumuha ng ilang kayamanan ng bato upang uminom. Ano ang kayamanan ng bato? Wala ba kayong pampalakas dito? Ayos yan. May bagong pagkakakitaan na naman tayo. Huwag kang puro pera ang iniisip. Ako. Maligo na. Sa kwarto. Nakantay. Tatlong beses magpasa ng assignment sa isang araw. Sino kaya ang makakatagal? Ginoo, may masama. Anong masama? Okay na okay ako. Ginoo, hindi yung lakas mo ang tinutukoy ko. Mga trabahador sa mall, nagwelga sila. Welga. Umaasa ako sa mall para kumita, dalhin mo ako doon. Anong nangyari? Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Mga kapatid, halos mamatay na kami sa pagod. May paraan na ako. Halika, sinong pagod, uminom ng kaunti, siguradong magkakaroon ng lakas ang katawan. Totu ba? Masarap talaga. Ginoong Wei, ano itong tubig na ito? Ito ay sports drink na ginawa ko mula sa kidney tonic at tubig. Sino man sa inyo ang pagod, uminom ng kaunti, siguradong magiging malakas at masigla. Halika. Tikman ninyo ang aking sports drink. Pagkatapos inumin, mabilis kang tatakbo at magiging malakas. Subukan ang aking inumin, pagkatapos inumin, masarap ang lahat ng kinain. Magaan ang lahat ng gawain. Mahal, nalaman ko na ang mga tao ay naniniwala na ang iyong energy drink ay tubig ng black magic. Kapag ininom, makontrol ka. Black magic. Saan galing ang chismis na ito? Malamang, si Yang Zi.
Bakit kayo na naman ang dalawa? Ginoo, noong nakaraan, gumawa ako ng energy drink upang tulungan ang mga tao na mapabuti ang kanilang trabaho. Hindi ko inaasahan na si Yang Zi ay magkakalat ng chismis na ang energy drink ay black magic. Totubea ito, Gino? Syempre wala. Narinig ko na may black magic na pwedeng ubusin ang lakas ng tao. Ngayon, mukhang okay ang mga ito. Pero sa totoo lang, ubos na ang kanilang buhay. Maikli ang buhay. Payihaw, totubea ito? Ginoo, sigurado ako na ang aking inumin ay walang anumang problema. Lahat ng sangkap ay natural. Sabi mo, walang problema, hindi walang problema. Kung may lakas ka, ilabas mo ang mga sangkap. Tingnan natin. May punto si Ginoong Yang. Narinig mo ba, Ginoong Son ay nag-utos na ilabas mo ang mga sangkap. Ang mga sangkap ay may kinalaman sa recipe ng inumin. Sigurado ako walang anumang stimulant na idinagdag. Anong stimulant? Ano na naman ito? Pakinggan mo, stimulant. Pakinggan mo, hindi maganda. Ginoo, ipatigil mo na ang kanyang inumin. Ginoo, si Yang Zi ay gustong kunin lang ang aking recipe. Kaya nagkakalat ng chismis. Kalokohan. Ipapakita ko sa iyo na ang aking inumin ay walang anumang problema. Ginoo, tingnan nyo. Ito. Si Ginoong Wei mismo ang uminom. Wala na sigurong problema. 2. Ginoo, sa totoo lang, ang inumin kong ito ay may mas magandang epekto pa. Anong epekto? Magiging siga ulit, parang bakal, Ginoo. Totubea? Hindi po ako magloloko sa inyo. Para sa kalusugan ng mga mamamayan, ako mismo ang susubok. Hala, Ginoo. Medyo sobra na. Delikado. Payihaw ka pala. Naglason ka. Pinatay si Son na Ginoo. Ramdam ko, punong-puno ng lakas ang katawan ko. Hahanap ako ng babaeng bayani. Pupunta ako sa bahay ng aliw, makikipagbakbakan ako ng 800 round. Ginoo, dahan-dahan po. Ginong Vai. Pananagutan Montag. 2. Hindi ko na kaya, hindi ko na mapipigilan. Hahanap ako ng babaeng bayani. Ginoo, pupunta ako sa bahay ng tagsibol. Mag-aayos ako ng 3 para sa inyo hindi. 5. Bilisan Montag, Vayihaw. Anong klasen panloloko, 2? Ngayon, hindi ka na tunay na lalaki. Hindi mo na nararanasan ang ligaya ng pagiging lalaki. Ginoo, huwag kayong magpaloko sa kanya. Yang Zi, mukhang hindi ka na rin tunay na lalaki, di ba? Anong ibig sabihin yan? Tulong. Ginoo, magandang balita. Huwag nang sabihin, naubos na naman ang aking inuming pampalakas, di ba? Ginoo, talagang napakatalino ninyo. Yamang na iparating na ang patalastas. Kailangan na rin ng paghahatid. Anong hatid? Pupunta muna ako sa sanglaan. Aray. Ginoong Wei, ako po ay. May iba pang gagawin, paumanhin at di ko kayo masasamahan. Ano? Di ako welcome. Itong sanglang ito ay pag-ari ni Yang Shi, ng Ginoong Yang. Hindi mo ba alam ang negosyo ni Yang Zi? Ay halos maubos na ng lahat sa akin. Ganoon nga, ngunit kung papayag ako ng basta-basta, parang wala akong halaga. Naiintindihan ko na. Ito ba? Naiintindihan ko. Sa negosyo, usapang negosyo. Sa labas. Sabihin mo na ako si Wei Hao. Ang nagbayad ng malaki para bilhin ang inyong courier service. Sa panahon na yon, sino ang ayaw ng pera? Mas may alam talaga si Ji Wei. Ziga. Deal. Givay. Ano ang kailangan kong gawin? Ang gusto kong gawin mo ay gamitin ang courier service mo para ipadala ang aking energy drink sa buong bansa. Paano kung biglang magulo si Yang Shi? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Buti na lang akin ang courier service. Vayihaw. Hindi tayo magkakasundo. Bakit ang courier service ko ay naghahatid ng gamit ng pamilya Wei? Maliit lang po ang alam ko. Umalis ka. Si Wei Hao na naman ang walang kwenta. Boss Yao, ano ang nangyari sa courier service? Bakit wala ang bandila ng pamilya Yang?
Akin na ang courier service. Ikaf na naman. Mga gwardiya, sino ang nagkakagulo dito? Si Weihao, kinuha ang courier service ko. Hala, huwag kang magsalita ng walang basehan. Binili ko ang courier service ng mahal. Kay Boss Zhao. Zhao, huwag mong kalimutan. Ang courier service bilang lihim na organisasyon na naghahatid ng armas. Kailangan ng royal permit. Givay, nakalimutan ka o yun. Hindi pwedeng ibigay ng libre ang courier service. Hoy, permit lang yan. Kukunin ko na para sa'yo. HMP. Akala mo takti kahit sino ay makakakuha nito? Bastos, nang insulto ka sa emperador. Sino? Sino ang nang-insulto sa emperador? Siya, Hindi ako. Yang Zi. Gusto kong itanong sa'yo, ano ako? Ang kit-kit ay si Weihao, hindi ba? Ano ba? Ano ang relasyon ko kay Prinsesa Jianan? Kahit papaano, kalahati akong asawa ng prinsesa. Kapag minura mo ang mga aso't pusa, para mo na rin minura ang prinsesa. At ang emperador, kapatid niyang tunay ng prinsesa. Sabihin mo sa akin, hindi ba't nilalapastangan mo ang emperador? Nakakalat ka lang. Zampong palo, Weihao. Huwag kang magkakalat. Talagang hindi ko nilapastangan ang emperador. Aking ministro. Mukhang kumita ka na naman ay. Bilisan mo, magkano ang makukuha ko ngayon? 10,000 tael ng pilak. Mabuti. Weihao. Ano ang ibig sabihin nito? Emperador, ang katayuan ko bilang halos asawa ng prinsesa ay hindi sapat. Si Yang Zi, araw-araw akong ginugulo. Paano kung dumating ang prinsipe regente sa hinaharap? Mahihirapan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong bigyan mo ako ng posisyon sa gobyerno, hindi ba? Hindi pwede. Walang dahilan. Kung ibebenta ko sa iyo ang posisyon, hindi ba't magiging katulad ako ng prinsipe regente? Ano ang dapat kong gawin? Kailangan mo munang magpakita ng serbisyo bago kita mabigyan ng posisyon. Emperador, humihingi ang audience si Minister Chen. Emperador, may masama. May outbreak ng sakit sa timog ng lungsod. Ano? Sakit? Dumating na ang pagkakataon ko. Tingnan mo, bigla na lang nagkakaroon ng diarrhea at ang hihina ang mga pasyente. Isa-isa silang nagkakaroon ng diarrhea at nanghihina. Mukhang diarrhea ang mga ito. Malamang bacterial infection, penicillin ang solusyon. May ideya na ako. Anong idea? Maghanda ng isang kwarto, dapat sobrang malinis at sanitary. Pag-isipan ko, paano ko ba ginagawa noong bata pa ako? Ang penicillin. Ginong Vai. Kaya Montag di talaga? Hindi na makapaghintay ang mga pasyente. Nagawa ko na ang gamot. Heto, gamitin natin sa mga pasyente. Mabuti. Ha ha ha. Weihao, punay na haligi ka ng bansa. Salamat sa biyaya ng hari. Kaya, handa na ba ang hari na tuparin ang pangako? Pangako. Anong pangako? Naglingkod ako ng maayos, kaya hindi ba? Pwede mo akong bigyan ng posisyon sa gobyerno. Madali lang yan, madali lang. Liu, ngayon sa palasyo, anong posisyon ang bakante? Hari, sa palasyo ngayon, walang kulang sa tao, maliban sa punong eunuko. Punong eunuko, hindi maganda yan. Punong eunuko, wala akong pakialam. Kailangan kitang kastihin muna. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko sasabihin, walang makakaalam. Sige. Weihao, itinatalaga kita bilang punong eunuko. Ipinagkakaloob ang Royal Waste Token at ang espada ng hari. Sanakay. Ito ang waste token ng hari. Tunay na tunay. Yang Zi, bakit ikaw na naman hayop ka? Yang Zi, alam mo takbiya. Na may posisyon na ang asawa ko. Pero isa lang siyang punong eunuko. Gusto mong sumipsip sa hari. Ngayon, naging eunuko ka na siguro? Tutubea? Siyempre, hindi. Zhang Shasha. Hindi ka na niya kayang pasayahin. Pero, maami akong natutunang finger technique quest kamakailan. Gusto mong subukan? Yang Zi, sabi ko, masaya ka ba? Sa pagiging eunuko mo ngayon? Anong sinasabi mo? Hindi nyo pa alam, Yang Zi ay. Pinutol ko na, ngayon kasama niya ang mga babae sa brothel. Pwede na lang silang magtawagan ng magkapatid. Aha, kalukuhan Montag. Ikaw, kaya mong maghubad ng pantalon? Kaya mo ba? Anong tingin-tingin ka diyan? Patayin mo siya. Ayoko maging alipin ng isang eunuko. Alice. Bumalik kayong lahat. Bumalik. Bumalik kayo. Bumalik. Apusin natin si Weihao. Bibigyan ko kayo ng tig negatibo, 3,000 tael bawat isa. 3,000, putang ina, tapos na, presyong ito. Kahit tatay ko pa yan, dapat mamatay, taa.
Nakita Montag PA? Ito ang tawag sa pera. Kayang bilhin ang demonyo. Sirain mo ang mukha ng putang inang yan para sa akin. Mahal, Wihaw, huwag mong isipin na dahil ikaw ang punong eunuko, makakalaban mo ako. Bitawan mo siya. Sige, halika. Dumaan ka sa ilalim ko, saka ko siya bibitawan, dumaan ka. mahal, huwag mo akong intindihin. May kapatan ka bang magsalita? Anong klaseng lakas yan na nanakit ng babae? Kung may lakas ka, sa akin ka. SA akin? Sige. Noon hindi kita naputulan, ngayon, tikman mo rin. Ang lasa ng pagiging eunuko. Parang babae, walang bayad, isang hampas lang. Niloloko Montag ako. Pakawalan niyo siya. Kung papatayin ko si Yangzi, wala kayong makukuhang kahit piso. Hindi ninyo ba naririnig? Bitif na. Umalis ka, huwag mo na akong makita ulit. Umalis ka na. Baydaran, nakamali ako, patawarin Montag ako. Mahal, huwag mo siyang patawarin, mandaraya ito, karapat dapat mamatay. Ete, wait Darren, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Huwag ninyo akong pansinin, isang hangal lang ako. Kadiri, umalis ka. Ayos ka lang ba? Mamatay ka na. Shoshu! Wihaw, ito ang tawag sa estratehiya ng digmaan. May lason ang shuriken ko. Hintayin mong ilibing siya. Yangzi, mandurugas ka. Ha ha ha. Shoshu, uwi muna tayo. Anong nangyari sa kanya? Nalaso ng shuriken. Bakit hindi mo agad dinala sa ospital? Bakit dito mo dinala? Hindi ako nagtitiwala sa ospital. Linisin ang kwarto sa gilid. At maghanda ng matapang na alak. Iyu, kaya mo ba itong gamutin? Bakit ka nandito? Labas, kailangan ng sterile na lugar. Balang milita? Saan ang sundalo? Lumabas ka muna. Makinig ka. Oo. Mahal. Zaklolo. Huwag kang mag-alala. Mahal. Mamamatay na ba ako? Huwag kang magsalita ng ganyan, matulog ka na lang. Hindi ko hahayaang may mangyari sa aking babae. Prinsesa, bakit kayo nasa hardin? Nakagat ng lason si Zhang Shoshu. Si Wei Mahal ang nagpapagamot sa kanya. Anong nangyari? Marunong din palang magpagamot si Mahal. Kumusta na? Madali lang. Ang galing. Alam kong magaling ka. Hindi ko akalain na isa ka palang manggagamot. Gumaling na siya ng lubusan. Mahal, iniligtas mo na naman ako. Wala akong may babalik sa iyo. Ang may bibigay ko lang ay ang aking katawan. Aray. Multo. Aray. Ako ito. Mahal, ang Zamamontag. Tinakot mo na naman ako. Hindi kita tinatakot, magbubukas na ba ang ating tindahan? Tingnan mo. Ito ang lihim na armas na ginawa ko para sa beauty shop. Ito ay may kakayahang magpalambot at mag-alaga ng balat. Maalagaan nito ang balat? Siyempre, ang face mask ay nakakapanatili ng malambot at hydrated na balat. Nagbibigay ng kuminang. Wow, ang sarap sa pakiramdam. Talaga? Amham. Papasayahin pa kita. Mahal na hari, bakit kayo nagmamadaling hinahanap ako? Vayihaw, ikaf talaga. Pinatayo kita ng tindahan para sa lehitimong negosyo. Nagtatayo ka pala ng prostituyon. Ano? Wala akong ginawa niyan. Vala ka? Maami ang nagsumbong sa akin na nakikipag-ugnayan ka sa mga babae. Ito ang ipinagpalit mo sa kanila. Mali ang pagkakaintindi niyo, mahal na hari. Lehitimo ang negosyong ito. Lehitimong negosyo. Alam ng lahat na ikaw ay aking tao. At nagagawa mo pa ang ganitong kalakalan? Mahal na hari, patawarin niyo ako, pakinggan niyo ako. Ito ay mga pampaganda, ibinebenta ko lang sa kanila. Ano? Pampaganda ang bagay na ito? Kung hindi kayo naniniwala, tawagin niyo ang reyna. Ipatawag ang Rina.
Mahal na hari, pag idinikit sa mukha ito, talagang epektibo. Totoo, subukan nyo po at makikita nyo. Ay, ang sarap pala, malamig-lamig. Madulas-dulas. Ay, Weihaw, talagang maganda pala to. Siyempre naman, sabi ko na yan mahal na hari. Bigyan nyo po ng pangalan ang maskarang ito. Kung ganun kaganda, tawagin na lang nating muling kabataan. Kung ganoon, muling kabataan ang pangalan nito. Buksan niyo, bilisan niyo. Kakabukas lang ng beauty shop, may ginawa na naman kayo. No, Bala naman po, mga kasama, kung may problema, pag-usapan natin. tigilan niyo, yan. Bumibili kami ng maskara. Ha? Grabe, para lang maganda, parang nawibili na ang mga babae. Bilis, kunin lahat ng paninda sa likod bahay. Sige, ihahanda ko na. Mga kasama, bilis. Xiaokui, ilang araw kitang hindi nakita. Pumino ang Gutes Montag a. Gumagamit po ako ng maskara nitong mga nakaraang araw, Ginoong Yang. Mascara? Ito po, pinangalanan mismo ng emperador, muling kabataan. Yung tinitinda ni Weihaw? Oo, Xiaokui. May pagkakataon ako para kumita ng 1,000 tael na pila. Gusto mong tabi ha? 1,000 tael? Siyempre gusto. Sige, Weihaw, maghintay ka. Ginoong Yang, ano po ang gagawin natin? Maglagay ka muna ng mantika ng sili sa mukha mo. Ha? Tapos sumama ka sa akin para magreklamo. Sabihin mo nung inilagay mo. Ang maskara ni Weihaw, masakit at makati ang mukha mo. Ginoo, pinapagawa niyo po sa akin na magsinungaling? Ano ba yan? Ginoo, nung bata pa ako, palaboy-laboy ako. Si Ed Sang Shushu ang nagligtas sa akin. Paano ko sasaktan siya? Zizang Shasha et Weihaw na naman. Kung ganun, huwag nyo na kong sisishin. Sige na. Inumin mo itong alak. Bibigyan kita ng 1,000 tael. Talaga? Siempre totu. Ano ang nilagay mo sa alak? Mga kaibigan, mayroon kaming pinakabagong promosyon sa aming tindahan. Bumili ka ng 10, libre ang 3. Akin, yan. Akin, yan. Huwag kayong mag-agawan, isa-isa lang. Akin, yan. Akin, yan. Weihaw, pumatay ka ng tao. Bayaan mo ang buhay niya. Yang Zi, bakit naman ikaw na naman? Ang aking kerida, ginamit ang iyong face mask. Tapos bigla na lang namatay na dumudugo ang bibig. Ano? Yang Zi, huwag kang magsinungaling. Ginagawa mo lang akong may kasalanan. Bahala na, tingnan ninyong lahat. Ang face mask ng pamilya Wei ay nakamamatay. Ano NG nangyari? Xiaokui, ano NG nangyari ayo? Xiaokui, Huwag mo siyang hawakan. Gusto mo bang sirain ang ebidensya? pinatay Montag si Xiaokui. Kilala mo ba siya? Si Xiaokui, kaibigan ko siya. Ang kahabag-habag niya. Dahil sa ava kao kay Xiaokui. Balak kao sanang gawin siyang kerida kao. Pero pagkatapos niyang gamitin ang face mask ninyo, bigla na lang siyang namatay na dumudugo ang bibig. Katarantaduhan yan. Walang problema ang face mask namin. Mga kaibigan, gagamitin pa ba ninyo ang face mask niya? Baka kayo naman ang susunod na mahiga rito. Mga suki, huwag niyong paniwalaan ang kanyang kasinungalingan. Walang problema ang face mask namin. Weihaw. Ngayon, siguradong wala ka ng pagkakataon. Alam kong isusumbong mo ako. Tignan mo nga kung sino ang nasa itaas. Bakit hindi si Son ang namamahala sa Dali Temple ngayon? Weihaw, akala Montag pa. Nawala akong paghahanda? Weihaw. Ang face mask mo ay nakalason sa kerida ni Yang Shi. Aminin mo ang iyong kasalanan. Talagang nagtutulungan kayo ni Yang Zi. Ang lakas ng loob mo. Sampalin ang taong ito. Hahawakan mo ako. Mayroon akong royal token. Zhangdaren, sana'y maging patas kayo sa paghuhukom. Pinapanood ka NG Prince Regent, Weihaw. Ano ang ebidensya mo na walang lason ang face mask mo? Mayroon akong testigo, ipatawag ang royal physician. Liu na manggagamot sa hari.
Ako ang manggagamot sa harapan ng hari. At 30 taon na nagpapagamot, wala pang pagkakamali. Pakikuha ng face mask para makita ko. Ang face mask na ito ay gawa sa mga halamang gamot. Walang anumang mapanganib sa katawan ng tao. Sino ang hinakaalas iyo? Kagaya mo si Wei Hao. Kung sabi mong walang problema. Walang problema, may lakas ka ng loob na pagdudahan ang aking prinsipyo sa paggamot. Handa akong mag-autopsy ngayon din para patunayan ang aking hinala, igalang ang patay. Nailibing na si Xiaoqi. Ikaw, sinisira mo ang ebidensya. Kagalang-galang, hindi lang nagwala sa korte si Wei Hao. Pinagbintangan pa ako. Pakiusap pausahan mo siya ng mabigat. Ano ba ito? Hindi pwede ang pag-ingay sa korte. Mga tauhan, bigyan ng 20 palo. May testigo pa ako. Hahaha, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Wei Hao, lahat ng tao dito ay sakop ko. Kahit sino pa ang tawagin mo, walang silbi, dumating ang Rina. Magandang araw po, Rina. May lakas ka ng loob na sabihing sakop ni Yang Shi ang buong korte. Nasaan ang batas ng ating kaharian? Mga walang kwentang salita lang po. Patawarin mo ako, Rina. Dumating na ang Rina. Tapusin na natin ito. Ano ba ang kinakabahan mo? Ang mga babae sa palasyo ay hindi dapat makialam sa politika. Rina, ayon sa batas ng ating kaharian, ang mga babae sa palasyo ay hindi dapat makialam sa politika. Sino ang nagsabing makikialam ako sa politika? Narito ako bilang testigo. Testigo. Ako mismo ang nakaranas ng face mask na ito, walang side effect, at pinangalanan pa ito ng hari noong kabataan niya. May duda ka sa hari. Hindi ko piyo kaya. Kung gayon, si Yang Zi ang may pakana ng pagpatay. Mga tauhan, ikulong si Yang Shi, sandali. Nalaman ko na ang tunay na salari. Amang pangampon, tumahimik ka, walang kwenta ka. Hindi mo man lang alam ang ginagawa ng mga tauhan mo. Kagalang-galang na zhang. Nalaman ko na ang totoo, isa sa mga tauhan ko. Ang gumawa ng masama, gustong sirain si Yang Shi. Ito ang ulo. Ito ang salaysay. Pinatay ko na ang taong ito. Ano, wala kang respeto sa batas ng Chu. Sino ka ba? May lakas ka ng loob na pag-usapan ang batas ng Chu. Ang mga babae sa palasyo ay hindi dapat makialam sa politika. Rina, tandaan mo ito. Opo. Tapos na ang kaso. Umalis na kayong lahat. Uwian na. Ni Wei Hao nga hindi mo mayos. Ano pa ang silbi mo sa akin? Inahin? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin kong mabawi ang posisyon bilang pinakamayaman sa Kyoto. Huling pagkakataon na to. Kapag nagkamali ka ulit, papatayin kita. Opo, opo, opo. Inutusan ako ni Inahin na labanan si Wei Hao. Pero ang mal niya ang humahawak na. Sa 80% ng mga customer sa Kyoto. Paano na, tu? Zagutin mo ako. Paano? Pinapakain lang kita ng walang silbi. Ginoo, kung wala tayong paraan laban sa mall, bakit hindi na lang tayo ang magtayo ng sarili? Mabuti, magandang ideya. Kung hindi ako, makatumba kay Wei Hao sa paglalaro. Kunin na lang natin lahat ng supplier niya. Honey, may masama. Ano na naman yung pagkadrama mo? Nagtayo ng mall si Yang Zi sa tapat natin. Pareho ang mga binibenta niya sa atin. Kahit gayahin niya tayo, hindi niya makokontrol ang gastos. Iyak na malugi siya. Hindi. Lahat ng produkto niya ay 30%. Mas mura kaysa sa atin. Lumipat na ang mga customer sa kanya. 30%. Paano siya kikita? Inagaw niya ang mga supplier natin. Ayusin ko muna ang supplier na ito. Bago ko tutumbahin yang walang kwentang manggagaya. Boss San, saan ka pupunta? Yang Zi, bakit ka nandito? Nandito ako para bilhin ang mga paninda ninyo. Pato kay Ginoong Wei, hindi pwedeng ipagbili sa'yo. Boss San, nagmamadali ka bang mamatay? Ang mga paninda ninyo, akin na. Ha ha ha, Gapuzin. Ginoong Wei, narito na po kayo. Boson, ayos ka lang ba? Si Yang Zai ba yun ang gumawa? Opo. Siya ang nagpagapos sa amin.
Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa iyo ang mga paninda at pera. Ginong Wei. Mageng. S.A. Vakas. Natumba K.O. Naziway Yihaw. Nawala na rin ang galit ko. Sino ang humaharang sa akin? Ako to. Yang Zai, ikaw pala. Hindi ka manalo sa negosyo, ngayon humaharang ka na sa daan. At nagnanakaw ng paninda ko. Sinong nagsabing ninakaw ko? Wala namang pangalan mo sa mga yon. Bakit mo nasabing sa'yo ito? Haha, naloko ka. Anong balak mo? Ayun, tawag dyan ay isara ang pinto at bagbugin ang aso. Wihaw. Matagal na kitang tinitiis, ngayon kailangan mong mamatay. Inuy, kayo lang. Zugurin ninyo Zia. Anong klaseng salamang ka ito? Hindi mo alam ang anesthesia needle. Ano? Dati mong inatake si Zhang Shushu. Ngayon, gaganti ako sa parehong paraan. Oy, umihi ka pa. Hindi ka ba nahihiya? Tandaan mo, sa susunod. Huwag na kitang makita pa, pusang gala. Mahal, naayos mo na ba ang problema? Siyempre, walang problema kapag asawa ko ang gumawa. Mahal, pagod ka na. Uminom ka ng alak para gumaan ang pakiramdam. Hindi mo naman ako lalagyan ng gamot dito, no? Nagloloko ka na naman. Inapi Montag ako. Ano sa palagay mo? Mahal, anong ginagawa Montag? Malalaman mo rin mamaya. Vaidaren, tinawag ninyo ako? Ito ang plano, tingnan mo. Ayon sa disenyo ko, gumawa ka ng ilang pares ng sapatos. Mahal, hinahanap mo kami? May dala akong regalo para sa inyo. Anong regalo? Tada! Ano ito? Ito ay high heels, suotin mo. Ang kakaiba ng pakiramdam ng sapatos na ito, mahal. Paano ko ito isusuot? Hindi ko alam. Halika, tutulungan kitang isuot. Lakad ka ng konti, tingnan ko. Halika, isuot mo rin ito, dadalhin kita sa labas. Bakit may ilang pera ka na hindi pa naipapasok? Matagal nang delayed ang bayad ni Zanlawi. Ako at si Shanshan ay humingi na ng bayad, pero dahil sakop siya ng rehente, hindi niya kami pinapansin. Mukhang ako na ang kailangang pumunta. Vailauban, bakit ka na parito? Umupo ka. Uminom ka ng tsa. Zanlaoban, diretsuhin ko na. Nandito ako para maningil. Hindi ba sinabi ko na sa asawa mo? Wala akong pera ngayon. Hinte muna. Boss Zan, alam ko na ang totoo. Mayaman ka. Hindi ako magbabayad. Anon gayon? Aw ako ng regent. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Bakit naman yung aso ng regent na yan? Ano ang sinabi mo? Bingi ka ba, aso? Emgata.
Huwag kang maglakas loob. Hindi mo ba alam na ako ay tao ng emperador? Ha ha ha. Anong pinagtatawa mo? Alam ng lahat na ginawa ka lang ng emperador na Chief Eunuch. Eunuch ka lang. Mas mabuti ngayon na ibigay mo ang pera para kalimutan ko na lang. Ang nangyari na yon. Ang yabang mo. Mamaya mo makikita. Ngayon, wala ka ng lakas, di ba? Nilason mo ako. Plano mo na pala ito. HMP. Alam ko na ang ginawa mo sa Regen. Ngayon, ako ang gaganti para sa Regen. Ibibigay ko ang buhay mo. May lakas ka pa? Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Shushu, bakit ka nandito? Kapag may problema ang asawa, tutulong ang asawa. Ganda. Noong huli, hindi kita nahuli. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Anong balak mo? Hindi mo ba gusto ang pera? Palitan natin na magandang babae. Ha ha ha. Halika na. Ha ha. Asawa, tulungan mo ako. Hayop ka. Sinubukan mong pataksil ako. Emgata. Ikulong ang dalawang hayop na ito. Naku, ito ang signal ng Imperial Guards. Bilis, patayin ang dalawa at ilibing sa likod. Sino ang maglalakas loob? Yihaw, yihaw. Lakas ng loob na atakihin si Ji-Wei. Hulihin sila. Opo. Ito. Ava po. Hindi ko na ulitin. Givay, kamusta ka? Napakalaking kasalanan. Ava po. Hindi ko na ulitin. Zan ka noon? Papatayin kita. Sandali. Tao siya ng Regent. Dahil sa Regent, patawarin mo ang aso kong ito. Huvak kang mata ko, Givay. Isa lang itong aso. Ipagtatanggol ka ng inyong kamahalan. Sinong nagsabing takot ako? Tinitignan ko lang ang kanyang bahay. Napuno ng mamahaling bagay, kaya sa tingin ko ang pag-confiscate at pagpapatapon. Ang pinakabagay. Mabuti. Matalino si Ginoong Wei. Awa en, yo pang Ginoong Vai. Awa en, yo. Amang pangaman, dinakip din ni Wihaw si Panginoong Zhan. At ipinatapon. Ano? Mga walang kwenta. Itong si Wihaw ay sumisikat ngayon, amang pangaman. Pwede po ba kayong magbigay ng karagdagang tulong? Itinulak na kitang maging pinakamayaman sa kabisera. Hindi mo pa rin kayang tapusin si Wihaw. Sabihin mo, Tak, ano pa ang silbay mo? Amang pangaman, huwag po kayong magalit. Pupunta na ako sa kanya. Mga Ginoo, kahabagan niyo po ako. Ginoong Yang, tulungan enyo po ako. Ayaw ko nang maging pulubi. Pareho lang pala tayo. Pareho tayong biktima ni Wihaw. Hindi ko siya patatawarin. Kung may pagkakataon, gusto mo bang makipagsabwatan sa akin para maghiganti? Gusto. Pangarap kong mapuksa. Ang walang kwentang Wihaw na yan. Ayos. Kung ganon, magkunwari ka munang. Bumalik kay Wihaw. Parehong mag-asawa kayo noon. Hindi niya kayang itakwil ang dating pagmamahalan. Tapos, Sige, gagawin ko na agad. Ganyan ka ngayon dahil sa sarili mong kasalanan. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Kung hindi mo ako pinalayas noon, hindi sana namatay ang anak natin. Anak? Nagbibiro ka ba? Sinong nakakaalam kung hindi? Bastardong anak niyang Ziyan. Pakiusap, bigyan niyo ako ng makakain. Bahay ko rin naman ito dati. Pakius up. Kain ka na lang sa loob, tapos huwag ka nang magpakita sa harap ko. Salamat.
Alam ka una, masamang babae ka, may masamang balak ka. Anong zapatan meron kayo ni Yangtze? Hindi ko sasabihin. Maniwala ka, ikukulong kita sa bilangguan. Malapit nang malagot si Wei Hao. Mas mabuti pang umuwi ka at tingnan mo. Mahal, may masamang nangyari. Nasunog lahat ng. Ating paninda sa tindahan. Ano? Nasa lihim na bodega ng mansyon ang mga yon. Paano nasunog lahat bigla? Siyempre, sina Wang Linlin at Yangtze. Ang may pakana. Ahas na babae, akala ko pa naman mabait ka. Bai Yihao, ikaw pa ang gustong sumalungat kay Ginoong Yang at sa Regent. Mas mabuting sumuko ka na lang. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Dalhin niyo siya sa ibaba. Wei Hao, mamatay kayong lahat. Mahal, buti na lang ang nasunog ay mga paninda lang, walang nasaktan. Zabi Montag, galit na galit SA at si Yangtze. Pero bakit mga paninda lang ang sinunog niya? Ano ang ibig sabihin niyan? Mukhang hindi ito ideya ni Yang Zai. Mukhang ang regent ang may balak sa atin. Ano? Amang, nasunog ko na ang bodega ni Wei Hao. Hindi na siya makakabangon dito. Mabuti. Matalino si Wei Hao. Ngayon, maintindihan niya ang kapalit ng paglaban sa akin. Ang galing mo, Amang. Si Wei Hao ay maaring maging kapakipakinabang na piraso. Puntahan mo siya sa ngalan ko. Anyayahan mo siya, Amang. May malalim na galit ako kay Wei Hao. Huwag mo siyang gamitin. Ang makakatulong sa akin ang gagamitin ko, hindi ikaw. Ang magsasabi kung ano ang dapat gawin. Ginoo, nag-aalala ka ba sa utos ng Regent? Zu Emperor. Inutusan ako ng Amang na kumbinsihin si Wei Hao na sumama sa atin. Paano kaya yon? Ginoo, huwag muna natin pag-usapan kung mahirap ito o hindi. Kung sakaling dumating talaga si Wei Hao, ang posisyon mo. Ano ang gagawin, Montag? Walang atrasan na. Kapag namatay si Wei Hao, ang Regent, ay wala ng choice kundi umasa sa iyo. Ziege. Sino dyan? Lumabas ka. Ikaw pala. Ginoong Wei, tinatawag ka ng Regent. CJ. Tara na. AMP, Wei Hao. Hindi mo inaasahan na mahuhuli kita ulit, di ba? Talaga pala ikaw. Ngayon, saan ka tatakbo? Una, kapunin kita, tapos. Pwe, Matapang ka pala. ibang-iba ako sa'yo, tunay akong lalaki. Pinahiya mo ako, kapunin na kita. Pero bago yun, kailangan ko ng isang bagay sa iyo. Ito ang kasunduan ng paglilipat ng lahat ng iyong negosyo. Mamaya, pipirmahan mo lang ito ng iyong hinlalaki. Maaari nang mamatay ng mapayapa. Yangtze, nagnakaw ka ng agaw at pilit na nagbenta. Naniniwala ka bang papatayin ko ang buong angkan mo? Ikaw na maliit na kaibig-ibig, dahil prinsesa ka. Hindi mo ako pinapansin kailanman, Wei Hao. Kung hindi mo pipirmahan, sisirain ko ang mukha niya ngayon din. Pipirmahan ko. Pero hindi mo dapat saktan ng prinsesa. Ziege. Ha ha ha. Nakinabang ka, pakawalan mo siya agad. Ang dali mong lokohin, naglakas loob pa akong dakpin siya. Sa palagay mo, makakalabas kayong buhay ngayon? Ikaw, Yangtze, putahing lalaki ka, hindi ka mamamatay ng maayos. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila mo. Pero bago ka mamatay. Ngayon, ayusin kita ng maayos, halika. Bitawan mo ako. Ha ha ha. Yang Zi, tumigil ka. Sa wakas, nahuli rin kita. Anong balak mo? Kahit hindi ako mabuhay, paparusahan kita ngayon, halika. Yang Zi, ikaw na lalaki babae. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Nakikita mo ba ang timbang ito ng langis? Mamaya, zuzunugin kita. Ta. Huwag kang sumigaw, walang magliligtas sa'yo. Hayop ka, naglakas loob kang hawakan ang prinsesa, papatayin kita.
Hindi mo ako pwedeng patayin, ang tatay-tao ko ay ang rehente. Tingnan mo, papatayin kita. Hindi natin siya dapat patawarin ng ganito. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito para alisin ang rehente. Hayop ka talaga. Naglakas loob kang agawin ang kapatid ko. Mahal na hari. Sabi nitong hayop, hindi natin siya pwedeng patayin. Dahil siya ay tauhan ng rehente. Ano? Ipatawag ang rehente sa harapan ko. Mahal na hari, hindi ko alam kung bakit mo ako tinawag, rehente. Nahuli ng mga tauhan ko ang taong ito. Naglakas loob siyang agawin ang kapatid ko. Anong parusa ang naraapat sa kanya? Ang pananakis sa pamilyang Maharlika ay kamatayan. Pero hindi ko siya pinatay. Alam mo, Takpia, kung bakit? Dahil sinabi niyang siya ay iyong anak-anakan. Imposible. Walang anak ang matandang ito. Alam mo yan, mahal na hari. Sino ba dapat siya? Ninong. Tulong Montag ako. Siyang Shi ay nagkakalat ng kasinungalingan. Ginagamit ang pangalan ko para sama-sama. Ako. Papatayin ko siya ngayon din. Ikaf. Mahal na hari, natapos ko nang patayin ang suwail na ito. Ako'y alis na. Kagalang-galang na Regent, pagkatapos pumatay ay aalis na lang kayo. Inalis ko ang isang panganib para sa bayan. Pinatay ko ang sariling kamag-anak. Walang sinuman sa buong korte ang makakapagsalita ng kahit katiting na pagtutol. HMP. Vaihao. Malakas ang kapangyarihan ng Regent, huwag mong masyadong pilitin. Subalit. Mahal na hari, talaga bang walang anak ang Regent? Ang tanging ampon niya ay pinatay na rin niya. Sino na ang mag-aalaga sa kanya sa kanyang pagtanda? Hindi ko na problema iyon. Sa pagkakataong ito, pagdating kay Yanzi, alam kong hindi ka titigil. Ginoo, inilagay mo ba ang gamot na sinabi ko? Gino, ako po Ypsilon. Naniniwala ka bang papatayin ko ang buong pamilya mo? Ang paghihimagsik ay kamatayan. Mahal na hari, hindi maganda. Sigurado ako maghihimagsik na ang Regent. Ano? Mahal na hari, tayo'y may 3,000 sundalo lamang. Ang Regent ay may 10,000 hukbo. Ano ang gagawin natin, mahal na hari? Vaihao, may paraan ka ba? Ang Regent ay nangangailangan ng oras para tipunin ang kanyang hukbo. Kung makakagawa tayo ng sandata na kayang labanan ang 100. Ano? Hindi pa ako nakarinig sa buong mundo ng sandata na kayang labanan ang 100. Wala sa mundo, ngunit ako ay makakaimbento nito. Kung kaya mong gawin, ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Ginoong Lee, pakiusap, ipagawa sa mga dalubhasang artisan sa palasyo. Ang mga piyesang kailangan ko. Gamitin ang pinakamahusay na metal. Sige, Ginong Lee. Magagawa pa ba ang sandatang ito? Depende kay Ginoong Lee. Mahal na hari. Nagawa na, mahal na hari. Pinagtabi ko ang lahat ng artisan mula sa Luban Workshop, at sa wakas ay nagawa na ang iyong lihim na sandata. Mabuti, napakaganda. Ngunit ito bang maliit na bagay ay talagang kayang labanan ang 100? Ang bagay na ito ay talagang makakapatay sa layong 100 hakbang. Salita lang iyan, ito ay tungkol sa kapakanan ng bansa. Kung hindi ka naniniwala, hayaan mong ipakita ko sa inyo. Ang kapangyarihan ng baril na ito. Handa ka na ba, Ginong Vai? Nabaril si Gewei. Ang lakas naman nito. Yele. Gusto mo bang subukan mo mismo ngayon? Jiwei, humahanga ako sa imbensyon mo. Parang si Luban ang bumalik sa mundo. Hahaha. Vaihao, talagang swerte ka osayo. Gewei, bakit ang Saya Montag? Bakit ka nandito? Ang lakas ng loob mo. Ako ang rehente ng kaharian. Isang simpleng puno ng palasyo lang ang tingin mo sa akin?
Bakit hindi ka lumuhod? Ako si Wei Ihaw, lumuluhod lang ako sa langit, lupa, at magulang. Pwede pa siguro ang emperador. Ano ka ba? Ang yabang mo. Ano ang kailangan mo sa akin? Alam kong may kakayahan ka, pero kasama mo ang walang kwentang emperador. Sayang lang. Ang kakayahan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Sumama ka na lang sa akin. Walang kwenta yang si. Nagkamali ako sa kanya, pero sa'yo may pag-asa. Tigil na ang panaginip mo. Gusto mo bang patayin kita? Mas maganda pa yan. Ano ang ibig mong sabihin? Kaya mo ba? HMP, anong hindi ko kaya? Kayang-kaya kitang tuugin. Parang langgam lang. Ako ang puno ng palasyo. Ikaw na rehente. Kung papatayin mo ako ng walang dahilan, may karapatan ng emperador na alisin ka. Ikaw, Mas matanda ka sa akin, bibigyan kita ng konting respeto. Hindi na kita ihahatid. Kinabahan ako kanina. Akala ka talaga. Aksyonan ka ng rehente. Kailangan ng rehente ng oras, gayon din tayo. Pero, sa huli panig sa atin ang oras. Rehente, bakit mo ako inimbita ngayon? May importante ba? Alam kong may sama pa ng loob ang prinsip. Tungkol sa nakaraang paligsahan. Paligsahan lang yon, wala akong paki. Wala kang paki sa paligsahan? Yung 5 lungsod sa hangganan? Ano ang ibig mong sabihin? Noon, 3 bayan lang ang gusto ng prinsip. Kung magtatagumpay ang plano ko, makakakuha ka ng 5 lungsod. Kung hindi natin alisin si Wei Hao, wala tayong pag-asa na manalo. Si Wei Hao ay isang maliit na tao lamang. Hindi siya makakagawa ng anumang malaking gulo, basta't alisin natin ang nasa likuran niya. Ang nasa likuran ni Wei Hao ay ang emperador ng dakilang Chu. Regent, Balak Montagbeng. Alisin ang hungkag na emperador, ang trono ay para sa karapat-dapat. Mabuti, hindi ko kayang lunukin ang galit na iyon. Sabihin mo na kung ano ang kailangan kong gawin. Kailangan mo lang maglagay ng mga sundalo sa hangganan. Pagdating ng panahon, magtutulungan tayo para alisin ang emperador. Ibibigay ko sa iyo ang 5 lungsod sa hangganan. Saj, usapan na ito. Ang regent ay kakaiba ang mga galaw. Bantayan mo ba siya? Mahal na hari, mahal na hari. Mahal na hari, may mga sundalo ng kalapit na bansa sa labas ng lungsod. Lumitaw sa labas ng kabisera. Ano? Naku, mukhang magkakaroon na talaga ng digmaan. Ano ang nangyayari? Mahal na hari, titingnan ka o. Bakit hindi pa bumabalik si Liu? Mahal na hari, parang may mali. Mahal na hari, may nagbukas ng pintuan ng palasyo. Pumasok na ang mga sundalo ng kalapit na bansa. Liu, Mahal na hari, tumakas ka na. Ano ang nangyayari? ang regent ay taksil. Ano? Mahal na hari, ipagtatanggol kita. Takbo. May gantimpala ang pumatay sa hungkag na emperador. Tulong Montag ako, Ministro. Siege. Akin na ito. Ministro, Ito. Emperador, takbo. Regent Abuding, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Nasumuko. Ha ha ha. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Zumuko ako? Nakakatawa talaga. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Zhao Cheng, ataka. Ngayon, kukunin ko ang trono mo at papatayin ang iyong pamilya. Siege, atake. Regent, ano ang nangyari sa iyo? Patay na. Salamanca. Salamanca. Takbo na kayo. Abuding. Umalis ka na ngayon at pababayaan kitang mabuhay. Ito ang pinakamalapit ko sa aking layunin. Hindi ako susuko.
Sa susunod, hindi ko nasasadyain na mamintis. Ang galing talaga nito. Mahal na hari, huwag po ninyong hawakan ng basta-basta. Subukan lang natin, hindi naman tayo mamamatay. Mamamatay talaga tayo. Mahal na hari, may masamang balita. Hindi umalis si Abuding, nasa labas lang ng lungsod. Nagtipon sila ng mga sundalo at balak nilang salakayin ang lungsod. Hindi seryoso sila. Kahit gaano kagaling ang baril na ito. Hindi nito kayang labanan ang 100,000 sundalo. Walang duwag sa mga mandirigma ng dakilang Chu. Kung gusto nila, halika na. Sandali lang, mahal na hari. Huwag muna kayong magpadalos-dalos. Base sa aking pagkakakilala kay Abuding, hindi naman talaga kailangang magdigma. Hindi naman talaga kailangang magdigma. Meron ka na namang ideya? May kapatid si Abuding. Hindi stable ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Naniniwala ako na kung i-offer natin ang kanyang kapakanan, tiyak na atras siya. Gusto mong makipag-areglo? Mahal na hari. Ito ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Sige, itinalaga kita bilang sugo ng kapayapaan. Pumunta ka na ngayon kay Abuding. Hindi po mahal na hari. Ang ibig kong sabihin ay makipag-areglo, hindi ako ang pupunta. May koneksyon ka kay Abuding. Ikaw ang pinakamahusay na tao para sa negosasyong ito. At wala na akong ibang mapagkakatiwalaan ngayon. Huwag kang matako, mahal. May proteksyon ka ng langit. Tiyak na ligtas kang babalik. Bakit ka nandito? Narinig ko ang lahat. Talagang tunay kang nagmamalasakit sa bansa. Swerte ng aking kapatid na hari na may ministro siyang tulad mo. Hindi po, prinsesa. Baka ayaw ninyo sa akin. Kaya pinapapuntan niyo ako para mamatay. Sabi Montag nga, hindi pa ako nakasawa. Kung mamatay ka, Magiging balo ako habang buhay. Nakakatuwa ka talaga. Huwag kang mag-alala, hindi ako masasaktan. Mahal, pag-ingatan mo ang sarili mo sa pagpunta mo. Huwag kayong mag-alala, ligtas ako. Pero, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung tumakas ako. Kung tumakas ka, hindi kita patatawarin. Bakit parang gusto ninyong lahat na may mangyari sa akin? Mahal, pag-ingatan mo ang sarili mo sa pagpunta mo. Parang narinig ko na ito kanina. Ginoong Wei, dumating na ang tamang oras. Dapat na tayong umalis. Pupunta para mamatay, pinili pa ang tamang oras. Alis na. Ginoong Wei, anong taktika ang gagamitin ninyo ngayon? Taktika. Siyempre, gamitin ang pera bilang pangakit. Huwag kang sisigaw. Alam mo ang lakas ng baril na ito kung sisigaw ka. Mamamatay ka agad. Nangahas kang pumasok mag-isa sa kwarto ko. Hindi ka natatakot mamatay? Ano ba ang gusto mo? Gusto kong makipag-negosasyon sa'yo. Ano? Gusto mo ring sumuko? Walang hiya. Hindi ako tulad ni Regent na walang bayad. Gusto ko lang kumita. Sabihin Montag nga ang plano Montag. Ayoko ng giyera, napaka-cruel, maraming namamatay. Ano ba ang gusto mong gawin? Makipagnegosasyon tayo. Ang totoo, ang pagsalakay mo sa aming bansa ay para lang kumita. Kaya kung mag-uusap tayo, gawin nating negosyo ang giyera. Para kumita tayong lahat, tama ba? Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Umusog ang mga sundalo at pangakuan mo kami ng 30 taon. O hindi, 300 taon na hindi tayo maglalaban. Paano kung hindi ako pumayak? Wala akong choice kundi barilin ka. Balita ko may pinsan ka na nakikipag-agawan sa trono. Baka mas gusto niyang makipagtulungan sa akin. Ano ba yan? Payag AKO SA Partnership, pero may isa pa akong kondisyon. Ano yon? Pahiramin mo ako ng baril, maayos ko. Ang walang kwentang pinsan ko. Ayos. Yan ang tunay na kaibigan. Halika. Pirmahan mo ang kontrata. Tapos papahiramin kita ng baril. Kontrata? Ano? To? Kasunduan at garantiya. Sej, payag ako. Ano ba tong ginagawa mo?
Blood pack, tradisyon namin. Lagyan ng dugo ang pirma. Ay. Napaka-barbaro. Magaling. Iulat ko na ito sa emperador. Oy. Heto ang kusilyo. Nagbabago ka na ng isip. Hindi. Tutuliin ko ang daliri ko. Gawin mo rin. Huwag na, ang sakit naman nito. Kamusta? Nagtagumpay ba ang negosasyon? Hindi na tayo magkakajera. Ang galing. Tamang ang kutop ka USA iyo. Pero Ano? Pero dapat tuparin ng mahal na hari ang kanyang pangako. Ibigay na sa akin ang Prinsesa Jeannan. Walang problema. Ipasundo mo si Jianan. Pagdating dito, tuluyan na tayong aalis sa kabisera. Oo. Aalis na talaga tayo, medyo nakakalungkot. Ano bang nalulungkot kayo? Hindi ba't kasal at bakasyon ito? Hoy! Bakit mo sinira ang mood ni Shushu? Ano ba? May lakas ng loob kang sumigaw sa akin. Hoy! Ano ba ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Tulungan niyo ako. Tingnan niyo, ano yon? Ano? Ano? Doon, mga asawa ko lahat yan. Ay naku,